Ma'am, puwede ho ba naming klaruhin, ilan ba talagang pulis itong sinasabing sangkot sa nangyari po diyang sabihin na po natin na umano'y illegal na pagpasok sa isang tindahan sa Taguig? Sa latest report po na ginawa ng Taguig City Police Station, 10 po yung involved dun sa kumakalat na viral video na nakikita na po natin lahat. Opo, 10 ito. Ma'am, ano ho ang mga ranggo nito at meron bang team leader 'to na kasama? So, itong grupong ito, kasama po kasi sa nirelease ng ating pamunuan, yung pong kanilang substation commander, kasama po yung siyam niyang mga tauhan. Bali po isang master sergeant, 2 staff sergeant, 2 corporal at 4 na patrolman po yung kabilang sa mga pinarelease po while ongoing po yung investigation natin. So, community precinct po ang pinanggalingan nila, ma'am? Sa atin po ngayon is substation na po, Okay. substation 5 ng Taguig City. Opo, substation po ito. So yung 10 yon, kasama po yung substation commander doon? Yes po, kasama po siya kasi po dahil na command responsibility. Opo, pero yung substation commander hindi kasama noong pumasok sa tindahan ng babae? Wala po siya doon, hindi po siya kasama. Okay, pero ilan po talaga yung pong kasama ng mga pulis na pumunta roon sa tindahan po ng babae? Ayon po dun sa ating initial investigation, 6 po yung kasama kasi nagpa-responde po sila nung kalaunan kasi na hindi po na nila makontrol yung yung mga nandung tao. So nagpa-responde din po sila. Tumawag na po sila ng additional na mga reinforcement. Okay, sige. So kaya po naging siyam. Opo. Ma'am, may pauna ba kayong kwento dito? Kasi, ma'am, di ba alam po naman natin kapag po merong legitimate police operation, meron pong after operations report na ginagawa yung team leader, di ba? Tama po, opo. Apo. Ano po ang laman po? Meron ba silang ginawang ganun po na after operations report? Since hindi po siya mako-consider na legitimate operation, wala din po silang after operation report kasi ang sabi nga po dun sa ginawa nila investigation is they acted on their own. Hindi po ito sanction ng ng kanilang ng Taguig City kasi hindi po ito alam ng kanilang substation commander at kumbaga sila po lang yung nagpunta doon sa resident ng ating mga victims. Opo. So, ma'am, sino po nag-iimbestiga dito ngayon? Ano pong particularly na saan ang gagaling po? Sa krame, sa NCRPO, saan po nanggagaling? Since po nagbigay ng directive si Regional Director, so si Brigadier General Aderin, nagtutulong po ang R7, yung investigation po natin dito sa region. Ganun din po yung sa district. R7 and D7 po ang nag-iimbestiga dito sa kasong ito. Sa katunayan po, ngayong araw na ito ay ipafile na po yung criminal case laban dito sa mga identified natin na personnel. Ngayon, isasampa yung criminal case. Yes po, opo. Apo. Ano po kayang criminal case yun, ma'am? Ayon po sa kanila, violation of domicile, robbery, coercion, at paglabag din po sa RA 76. RA7, ano po yung RA na yon? Yung sa child abuse po, kasi meron po may tayong bata, may minor. bata, oh. Yes po, may 17 years old po tayong nandun. Opo. Ma'am, kumusta po yung administrative case? Sa ngayon po, yun po yung gumugulong, yung investigation po, ano po ang mga admin cases nakakarating nitong ating 10 personnel. Yun po yung hinihintay natin na update mula din po sa R7 at sa D7 po natin.